pa rin po tayo ngayon sa Quiapo Church at nagpapatuloy pa rin po yung misa. Ika-labinlimang misa po ito, no, na kabilang sa 33 Fiesta Masses na dinaraos nga po. Nagmula po ito kahapon alas 3 ng hapon hanggang mamaya alas 11 ng gabi. Ramdam na ramdam po yung pagkasabik ng mga deboto na dumayo rito sa Quiapo Church. Pinili nila dito magsimba. Taimtim pa rin po yung misa kahit na inulan na po tayo rito, no? At makikita natin yung sidhi ng kanilang debosyon na kahit na inulan na po sila, yung iba naglabas ng mga payong, yung iba walang dalang payong dahil una po pinagbabawal po talaga yung pagdadala ng payong, kaya yung iba wala. Karamihan sa kanila wala. So naglabas na lang sila ng bimpo, pero kahit maulanan, wala po silang, hindi po nila iniindayan dahil ang mahalaga sila po ay makapagsimba. Sa punto po ito, makakausap po natin si Reverend Father Hans Magdurulang, ang spokesperson po ng Nazareno 2024 para bigyan tayo ng karagdagang detalye. Father, good morning at maraming pong salamat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Alright. Father, una po sa lahat, meron na po ba tayong crowd estimate as of what time? Ilan na po ang mga nagsimba rito sa Quiapo Church? As of today po na 5 a.m. January 9 sa Quirino Grandstand po nakapagtala po ang ating Quiapo committee po ng 1.3 million. Yan po ay sa Quirino Grandstand lamang po. At dito naman po sa Quiapo Church ay as of 5 a.m. almost 40,000 po ang naitala natin. Mas marami po ba ito kung ikukumpara dun sa pre-pandemic na huling nagkaroon ng translasyon? Masasabi po natin na sa ganitong oras pa lang po, parang ang dami dahil kagabi nasa grandstand kami. Tinatansya namin dahil nag-MC kami every year before pandemic. Yung 8 p.m. pa lang na ganun karami para sa amin na saksi niyan, mas marami this time. Alright, Father, kanina nung nagsimula po yung traslasyon ay hindi po nakakabit ata yung lubid doon sa mismong andas. Meron po bang significant value o may ibig sabihin po ba kapag hindi na ikabit yung lubid sa mismong andas? Well, baka po ano lang po, no? Baka po siguro ay tinatansyaw dahil bago yung ating andas na sa pagkilos lamang po, no? Baka hindi lang po naikabit kagad, pero sa isang banda po wala naman po ito na napakalalim ho na para bang paniniwala po o na kasabihan po, pero wala naman po, wala po ito, pero hindi naman po masama. Pero ano ba yung simbolo ng lubid? Una, practical na paliwanag, ito po yung ginagamit panghilas sa andas natin. Pero sa spiritual na pananampalataya nating anggulo naman, yung pag makakapit, mabuhat mo sa iyong balikat ang lubid ay tila pakikisa mo sa pagdara ng krus ni Kristo. Alright. Noong mga nakaraan po, inaabot ng 18 to 22 hours po ang traslasyon. Nakita po natin kanina kung gaano kabilis yung pag-andar o pag-usad ng traslasyon. Ano po ba, saan natin ito may attribute at sa tingin po ba natin magiging mabilis po ang pagbabalik ng Nazareno dito sa Quiapo Church? Pansin po, Miss Maris talaga, no, dahil kami rin nagulat. Pero siguro, inaasahan din po natin sa isang banda dahil nga sa bagong andas at sinabihan po natin sila na hindi na kailangan sumampa. So, we believe na isa sa mga malaking factor po ng bakit napabilis po ang usad ay ang hindi na pagsampa rin ng ating mga kababayan at ang pakikipagtulungan ng bawat isa. Nice lang po natin bigyan ng emphasis, no, yung mga tema ng ating traslasyon ng Nazareno 2024 ngayon. Kasi karamihan nakikita natin yung sidhi ng debosyon, yung pagsama nila sa traslasyon. Pero ano po ba ang mahalaga na maisabuhay ng mga deboto ngayong nagbalik na po ulit ang Nazareno, pagdiriwang ng Nazareno 2024? Ano po, nasa ilalim ng ating tema na ibig naming makita si Jesus ay yung 3 kilos. Yun po yung 3 mahalagang bagay ng ating pananampalataya sa itim na Nazareno. Ang debosyon, traslasyon at pagmimisyon. Huwag natin kalilimutan mga kadeboto na hindi tayo natatapos sa debosyon. Dapat yung traslasyon, yung paglalakbay, no? Yung traslasyon ay paglalakbay. Yung paglalakbay ng ating buhay, dala-dala ang debosyon natin ay mauwi sa pagmimisyon. Kaya nga, ito yung ating paalala sa homilya ni Cardinal Advincula kanina, paalala ni Father June na sana bilang mga deboto,
mauwi sa pagmimisyon. Ito yung pagkakawang gawa ang ating malalim na pananampalataya. Baka kasi pag nag-uwian na sila, wala na. Dito na nagtapos. Oo, naku, wag naman po matapos sa grandstand at sa simbahan lang ang ating debosyon. Pag-uwi natin sa bahay, pagpasok sa trabaho, sa kalsada, dalhin natin ang pagiging deboto na kung saan meron sa pamamagitan ng ating mabuting ugali, pagkakawang gawa at pagtulong sa kapwa. Alright, Father, kung sakasakali po 33 Fiesta Masses, paano kung halimbawa nakabalik na yung Nazareno ng mas maaga, hindi pa tapos yung 33 Masses, magpapatuloy pa po ba yung Fiesta Masses? Opo, magpapatuloy po, bububuin natin ang 33 Masses. Kung sakaling mapaaga po ang dating, meron po tayong monitoring. Pag natansyahan natin na aabutin pa yung present na misa, ang gagawin lang po natin ay titigil muna tayo sandali, tatapusin yung misa, at titigil sandali hanggang sa makapasok ang Nazareno sa loob ng simbahan, and then itutuloy hanggang 33 misa ang mabuo. Kung sakali naman pong natapos na ang 33 Masses at hindi pa rin dumarating, kung sakali man. Opo, tuloy-tuloy po ang ating pagdarasal sa loob ng simbahan. Maaari tayong mag-rosaryo, dasalin ang panalangin nobinaryo sa Poong Nazareno. Tuloy-tuloy ang mga gawaing liturgical sa simbahan. Muli po, paalala lang po sa ating mga kababayan, yung mga nais pa pong humabol, ano pa po yung mga paalala na nais po nating ibigay sa kanila? Mga kadiboto, tuloy-tuloy po ang ating pananalangin. Sana po makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo sa mga magsisimba sa loob ng simbahan. Tayo po ay siguraduhin natin na wala pa rin po tayong malalaking bag na gamit, lalo na po ngayon na medyo umuulan, mahihirapan tayong kumilos. At para sa mga kapatid natin na sasalang sa traslasyon, siguraduhin po natin na ating nakakondisyon po ang ating katawan. At higit sa lahat, huwag kalilimutan, ito po ay isang gawain ng pagdarasal, pananampalataya. Panatilihin natin, sikapin nating maging banal, maayos at ligtas pa rin ang ating Nazareno 2024. Alright, maraming po salamat sa impormasyon binigay niyo po sa amin. Isa pong malaking blessing yung binigay niyo pong mga pahayag para sa mga deboto rin naman na hindi na kinayang pumunta rito pero nais din pong makita at maramdaman din yung pagbabasbas, yung blessing ng Poong May Kapal. Maraming salamat po, Father Hans Magdurula, spokesperson po ng Nazareno 2024. Balik po muna sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.